Nangangamba ka pa ba sa kung paano bumoto sa ilalim ng automated election system? Huwag mag-alala, naririto kami para tulungan ka. Samahan niyo ako at aralin natin kung paano bumoto sa ilalim ng AES. Tara na! Sa darating na Mayo 10, 2010, high-tech na ang gagamiting paraan para bumoto. Hindi na katulad ng dati na isinusulat ang buong pangalan ng mga kandidato at manual ang pagbibilang ng mga boto. Sa ngayon, makina o ang tinatawag na Precinct Count Optical Scan o PCOS ang gagamitin upang basahin at bilangin ang balota at electronic na rin ang pagpasa ng mga resulta mula sa mga presinto. Ngayon pa lang, maaari ka nang pumunta sa iyong lokal na COMELEC upang hanapin ang inyong pangalan at presinto sa listahan ng mga rehistradong botante. At sa araw mismo ng botohan, pumunta sa inyong presinto sa pagitan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Paano nga ba ang pagboto? Parang nakakalito. Madali lang yan. Ito ang 5 easy steps para makaboto. Una, magpakilala sa BEI or sa Board of Election Inspectors. Kapag nag-match ang inyong pangalan sa kanilang listahan, bibigyan kayo ng balota, marker at secrecy folder. Pagkuha ng balota, pumunta sa voting area. Mas mahusay kung may dalang kodigo o listahan ng inyong mga kandidato. Oops! Kailangan maging maingat sa balota. Huwag susulatan ang mga barcode sa paligid ng balota. Pwedeng hindi na ito basahin ng PCOS at mababaliwala ang inyong boto. Gamit ang binigay na marker ng COMELEC, itiman o i-shade ang hugis bilog na katapat ng inyong napiling kandidato. Teka, mag-iingat ka sa pagbilog. Mayroong correct na paraan ng pag-shade ng bilog. Isa pa, siguraduhin ninyong hindi lalagpas sa bilang ng kandidato sa isang posisyon ang inyong iboboto. Bawal mag-overvote, kundi ay hindi na naman ito bibilangin ng PCOS. Ikatlo, kapag natapos na ang pag-shade ng balota, lumapit sa PCOS machine at ipasok ang balota. Hintayin lumabas sa screen ng PCOS machine ang katagang, "Congratulations, your vote has been registered." Ika-4, isauli ang marker at secrecy folder sa BEI. Ika-5, magpalagay ng indelible ink sa kanang hintuturo at mag-thumbprint sa espasyong nakalaan sa EDVCL. Madali lang, di ba? Pero pagkaboto mo, hindi ibig sabihin tapos na ang papel mo para sa eleksyon ha? Dahil ang partisipasyon nating mga manggagawa, empleyado at mamamayan sa eleksyon ay hindi natatapos sa pagboto lamang. Kailangang bantayan natin ang ating mga boto. Sama-sama nating bantayan ang ating boto laban sa pandaraya. Sama-sama nating bantayan ang ating boto laban sa katiwalian. Tandaan, hindi dahil automated na ang eleksyon ay wala nang dayaan sa halalan. Kailangang patuloy na maging mapagbantay. Iulat ang anumang katiwalian. Iulat ang pandaraya at karahasan. I-text sa Para sa karagdagang kaalaman, maaaring pumunta sa www.we-watch.net. Mag-volunteer na sa WeWatch. Ang WeWatch o ang Workers Electoral Watch ay isang malawak na network ng mga manggagawa, empleyado, unyon at samahan na tumutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa eleksyon at nagnanais na bantayan ang halalan laban sa pandaraya at karahasan. Bantayan ang ating boto, manggagawa, wag nang paloko. Bantayan ang ating boto, pangalagaan ang ating karapatan. Pangalagaan ang ating karapatan. Huwag pagkatiwala ang ating mga boto. Halalan may de makina, halalan may de mano. Mga mandaraya, lagit-laging gagawa ng paraan.